Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagtagal ang tingin ni Kara kay Peter. Nami-misinterpret nito ang nais niyang ipunto. Hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Wala yun sa isip ko, Peter. Saglit siyang tumigil para piliin ang tamang salita upang hindi to mag-react ng masama. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Ang akin lang, gusto kong bigyan ng chance si Daniel na maging okay kami bilang magulang ni Luisa. Hindi ko gustong ipagkait ang pagiging ama niya, kaya gusto ko na kahit papano, maging civil kami sa isa't isa. Saka, 3 taon nang lumipas, baka sa loob ng mga panahong yun ay tuluyan na nga talaga siyang nagbago. Nothing more, nothing less, kaya sana hindi porket binibigyan ko siya ng pagkakataon na mapalapit sa amin ay gusto ko na makipagbalikan. Naintindihan mo naman yung ibig kong sabihin, hindi ba? Gusto ko lang ng tahimik na buhay, na walang taong kinamumuhian. Pagod na ako sa ganun, Peter. Gusto ko na lang siyang patawarin para makapag-move forward na. Mahabang paliwanag ni Kara. Napatiimbagang si Peter. Chance? Gusto mo siyang bigyan ng chance sa buhay niyo sa kabila ng nagawa niyang kasalanan? Pero paano naman ako? May halong sumbat niyang tanong. Bagsak ang balikat ni Kara sa sinabi nito. Akala niya ay mauunawaan itong gusto niyang iparating. Hindi pala talaga. Ano bang gusto mong mangyari, Peter? To reciprocate your feelings kahit hindi naman talaga higit pa sa pagkakaibigan ng tingin ko sa'yo? Sa totoo lang, sinusubukan ko naman. I'm sure na naramdaman mo yun at sinasabi ko sa'yo na hindi kita pinaasa. I tried, pero hindi talaga. I'm so sorry for that. Nagtagal ang tingin ni Peter at nakikita niyang totoo ang sinasabi ni Kara. Kaya mas lalong masakit na sinusubukan ito pero hindi pa rin naging sapat. Mas lalong bumaba ang kumpiyansa niya sa sarili sa narinig. Naintindihan ko. Sorry at masyado ako naging selfish. Pagkatapos ay nagpasya na siyang umalis. Nag-duty siya sa ospital 2 days straight. Pasado 8:00 ng gabi ay nagmamaneho na siya pa uwi. Isang kanto na lang ang layo mula sa bahay ay napansin niya sa tabi ng kalsada ang 2 tao na tila nagtatalo, isang babae at lalaki. Lalagpasan na sana nang mapansin kapitbahay niya pala yung babae. Kaya binagala niyang pagmamaneho at binaba ang salamin ng sasakyan para marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Ano ba? Ayoko na nga kasi. Ano bang mahirap intindihin doon? Galit na saad ng babae, si Erica. Ba't ka nga nakikipag-break? I'm sure na may rason ka. Tanong ng kasama nitong lalaki. Trip ko lang. May masama ba doon? Sa sobrang galit ng lalaki, hinawakan na nitong kamay ni Erica. Napaari ang dalaga kaya tuluyan ng bumaba sa kotse si Peter upang tulungan ito. Pasensya na, pero nasasaktan mo na siya. Aniya sabay hawak ng mahigpit sa kamay ng lalaki. Sino ka ba? Huwag kang mangialam dito. Away to na magsyota. Singhal ng lalaki. Pagod tong tinignan ni Peter dahil literal talaga siyang pagod. Kapitbahay ko siya. Okay na ba yon? So, pakibitawan na siya. At kanina pa siya nasasaktan. Kapitbahay ka lang pala? Hindi lang ang lalaki nagulat dahil maging si Peter ay bigla na lamang nalaki ang mata matapos itong sampalin ni Erica. Huwag mo siyang masigaw-sigawan. Ang kapal talaga ng mukha mo matapos mo kong lokohin. O ayan, sinabi ko ng reason kung bakit gusto ko makipaghiwalay. Happy ka na? Kaya tigilan mo na ako kung ayaw mong bawiin ko lahat ng binigay ko sa'yo. Kahit yung kinain mo kanina, ipapaluwa ko sa'yo. Sigaw ni Erica na animoy nakalulo ng megaphone sa sobrang lakas. Nagpalinga-linga sa paligid si Peter at baka may mga taong dumaraan. Machismis pa itong si Erica sa buong barangay. Doon lang tuluyang bumitaw ang lalaki sa kagalit na umalis. Huwag na tayong magkita kahit na kailan. Anito. Talaga? As if naman gusto. Bago pa matapos ang sasabihin ay mabilis nang tinakpan ni Peter ang bibig nito. Tama na, ang ingay mo na. Sinubukan naman ni Erica na magsalita kahit na may takip pa rin ang bibig. Hanggang sa bigla itong umiyak na ikinagulat ni Peter. Akmang tatanggalin ng kamay na mas lalong lumakas ang iyak ng dalaga. Kaya tinakpan niyang muli. Tara sa kotse at baka may makakita pa, sabihin inaaway kita. Nang nasa loob na ng sasakyan ay tuluyan na ngang humagulhol si Erica habang nagkukwento. Hinayaan lang ni Peter kahit na kulang na lang idumugo ang tenga niya.
Ito, tissue. Inabutan niya pa. Ilang minuto pa ituluyan ng tumigil si Erica. Tara, inom tayo. Kunot noong napalingon si Peter. Gusto ko umuwi ka, ikaw na lang mag-isa. Samahan mo lang ako, pilit pa ni Erica. Ayoko, gusto ko magpahinga at kagagaling ko lang sa duty. Ay sus, hindi ka naman mamamatay sa duty mong yan. Saka sasamahan mo lang naman ako. Ang kulit mo, ayoko nga, ani Peter. Total at tinulungan mo na lang din naman ako. Mas mabuti pang lubos-lubusin mo na. Kaya tara, may malapit na bar doon sa labasan. Sa huli wala ring nagawa si Peter sa kakulitan ni Erica. Sinamahan niya na ito pero hindi siya uminom. Naglabas ito ng sama ng loob at kinuwento kung paano niloko ng boyfriend. Nakikinig ka ba? Ani Erica at nagmulat naman ng mata si Peter. Yes, continue. Aniya kahit na hindi naman dahil talagang antok na siya. Hindi ka naman nakikinig eh. Tapos ka na ba para makauwi na tayo? Sa tingin mo, makakauwi ako sa itsura ko ngayon? Tinitigan to ni Peter. Bugto ang mata, ang ilong ay namumula. Halatang umiyak talaga. So, anong gusto mong mangyari? Magstay dito hanggang mag-umaga? No way, uuwi na ako. Akmang tatayo siya ng pigilan nito. Isa na lang, promise. Isang baso na lang? Isang case? Ani Erica. Tuluyan nang hindi nagpapigil si Peter. Lumabas siya sa bar at tumiretso papunta sa nakaparadang kotse. Paglingon ay nakasunod pala sa kanya si Erica. Nabusangot ang muka. Halatang iritado. Ang KJ mo, alam mo ba? Susuray-suray pa tong naglakad palapit. Ako pa talaga after kitang samahan. React ni Peter. Pagkatapos ay sumakay na sa kotse na sinundan nito. Seatbelt. Pero tumulala lang si Erica sa kinupuan kaya siya na nagkabit ng walang ano-ano ay bigla nitong hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa ay amoy na amoy niya ang alak mula sa dalaga. Single ka ba? Gustong lumayo ni Peter pero mahigpit ang hawak nito sa pisngi niya. Oo, at bakit mo tinatanong? Ako rin, kaya ang lungkot ko ngayon. Siguro malungkot ka rin, sabay bitaw. Agad na bumalik si Peter sa pwesto at umayos ng upo matapos napakawalan. Lasing ka na nga dahil kung ano na pinagsasabi mo. Peter, o bakit? Sana dumating ang araw na maging masaya tayo. Yung makita natin yung taong para sa atin at hindi tayo sasaktan. Hindi naman nagkomento si Peter at nagmaneho na lamang pauwi hanggang sa bigla na lang inilapit ni Eric ang pinky finger. Promise na magiging masaya tayo balang araw. Ano ka bata? Promise ka na muna. Sige na, mangako ka na. Dali. Oo na, promise. Magiging masaya tayo. Happy? Natatawa niyang tugon. Napahagikik naman si Erica sa katuluyang nakatulog sa pwesto. Sa araw na yon ay yakap at kandong ni Karang anak habang si Daniel ay hawak naman ng munti nitong kamay. Patungo sila ngayon sa Romualdez Hospital para i-confine si Luisa dahil nakaschedule na ang operasyon nito. Isang buwan na lang ang kanilang hihintayin para sa preparasyon. May kabang nararamdaman si Kara dahil baka matakot si Luisa. Lalo't umaayaw na itong sumama o magpunta sa ospital. Minsan na nagsabi ang batang hindi nito gusto sa tuwing kinukuhanan ng dugo para sa check-up. Saan tayo punta ma? Tanong ni Luisa dahil walang nagsabi kung saang lugar sila pupunta. Iniiwasan nilang sabihin dahil aayaw at iiyak lang ang bata kapag nalalamang sa ospital ang punta. Si Melba na nakaupo sa tabi ng driver ay napalingon at malungkot na tinignan ang apo. Nang walang makuhang sagot ang bata ay lumingon to sa ama. Hulaan mo baby, saan tayo pupunta? Masiglang tanong ni Daniel. Kumurap naman to sa kayumakap ng mahigpit sa ina. Playground? Tipid lang nang umiti si Daniel sa pinisilpi-silpila, nilalarong munting kamay ng anak. Ilang minutong lumipas, hindi pa man nakaparadang sasakyan ay umiiyak na si Luisa nang makitang ospital. Nagsisisigaw at nakikiusap na huwag ipasok sa loob. Ayoko! Masakit! Iyak na nakakaawang bata. Kaya kinarga na ni Daniel at kinausap ng maayos para hindi umiyak. Uminahon naman to na ikinatuwa ng dalawang babae dahil mahirap talagang patahanin ng bata sa tuwing umiiyak. Nang makapasok sa loob at marating ang private room ay nandun ang kinuha ni Daniel na makakatulong kay Melba sa pagbabantay ng bata habang nagtatrabaho si Kara. Magandang araw po sir, mga madam, bati pa ng caregiver. Ako nga po pala si Ramona, pakilala nito. Mama, tawag ni Luisa na makitang may ibang tao sa kwarto.
Mukhang natakot to dahil hindi sanay ng bata sa iba. Lumapit naman si Kara at niyakap ang anak sa may batok. Dahilan kaya nagkadikit ang katawan nila ni Daniel na karga pa rin ng bata. Nang mga sandaling yon, nagkatinginan silang dalawa, pero unang umiwas si Kara. Uwi na tayo, sad ng bata sa mga magulang. Kaya muling kinausap ni Daniel ang anak, nakikinig naman ito at kahit natatakot ay naroon ang tiwala ng bata sa ama. Kaya nang iwan ito sa pangangalaga ni Melba, kasamang caregiver ay nagpasalamat si Kara sa dating asawa. Thank you sa tulong, kung hindi dahil sa'yo baka nasa loob pa rin ako. Kinakausap si Luis at ipinapaintindi na kailangan niyang magstay. Aniya. Ngumiti naman si Daniel saka nagbaba ng tingin sa kamay ni Kara. Gusto niyang hawakan pero hindi niya gustong sirain ang sandaling. Ang gusto niya ay dahan-dahan lang para hindi matakot at lumayo. Hindi niya nais na muling mawala si Kara kaya kahit hindi siya yung tipo ng tao na naghihinay-hinay ay kailangan niya magpigil para manatiling malapit sa babaeng minamahal. Kahit nasa ospital ang anak ay tuloy pa rin ang buhay. Nagtatrabaho pa rin si Kara at mas lalo pang nagpursige para sa bata. Pasado 5:00 ng hapon, habang nasa counter si Kara, titignan kung may enough stock pa ba sila para sa buong linggo. Nang mapansin ng bagong pasok na customer, si Arnold. Kausap nitong isang receptionist nang mapansin siya at lumapit. Nagkunwari naman si Karang hindi to kilala at binati na gaya lang ng ibang customer. Gusto ko sana magpa-reserve ng table, anito sa kanila hadang dalang bouquet. Bakas naman ng pagkabigla sa mukha ni Kara matapos matanggap ang bulaklak. Para saan ito? Bulong niya. For you of course. Itong unang beses na pumunta ako dito sa working place mo at ayaw ka namang magpunta ng walang dala. Hindi ka na sana nag-abala, nakangiting saad ni Kara. May imimit ka dito kaya nagpapareserve ka ng table? Well, wala naman pero gusto ko sanang ayain si Lorin na mag-dinner at dito ko siya naisipang dalhin. Ngumiti naman ng makahulugan si Kara. Sa nagdaang mga linggo'y napapansin niya na nagiging malapit ang dalawa. Hindi niya man gustong mag-isip ng kakaiba. Pero hindi niya maiwasan. Okay, ako nang bahala. Sisiguraduhin ko magiging magandang dinner date niyo. Ni Kara saka natawa. Nang mga sandaling iyon, sa labas ng restaurant ay nakaparada ang kotse ni Daniel. Kitang-kita niya mula sa floor-to-ceiling window kung paano ngumiti si Kara kay Arnold. Inagahan niyang pagpunta sa restaurant para sabay na silang magtungo ni Kara sa ospital pero ito pa talagang maabutan niya. Napatimbagang siya at kagad nakaramdam ng selos. Lalo pat nasaksihan niyang tuwang-tuwang nakatanggap ito ng bulaklak. Nakakanginig ng laman sa galit. Sumapit ang gabi at out na ni Kara sa trabaho. Kalalabas lang sa restaurant na mapagigtad sa sobrang gulat matapos marinig ang malakas na busina. Paglingon ay may palapit ng kotse. Sakay, ani Daniel matapos magbaba ng bintana. Pagpasok ni Kara sa sasakyan ay saka lang niya napansin na may kakaiba dito. May problema ba? Nakita ko kayo kanina ni Francisco. Doon na naramdaman ni Kara na may mali. You mean, kanina ka pa dito? Bakit hindi ka pumasok sa loob para hindi ka na naghintay? Sa tingin mo kaya ko matapos na makita? At dinala mo pa talagang binigay niya dito sa kotse ko? Ani Daniel. Bakit ka nagagalit? Binigyan niya lang ako ng flowers. Walang mali doon. Anong wala? Hindi mo nakikitang nagsiselos ako? Hindi malaman ni Kara kung anong ire-react. Kung magagalit din ba siya dahil sa pagsigaw nito o may iba pang dapat maramdaman sa mga oras na yon. Ano namang mali doon? Walang masamang tumanggap ako ng bulaklak or any gift sa ibang tao, especially kung single naman ako. And you're not. Napanganga si Kara, naguguluhang hindi nito maintindihan. Anong sinasabi mo? Hiwalay na tayo, Mr. Romualdez. Napangisi to. Mrs. Kara, Panganiban, Romualdez. Hindi ko pa pinipirmahan ang divorce papers. Sa madaling salita, asawa pa rin kita at hindi ka na makakawala pa sa akin. Parang nabingi si Kara sa narinig. Nanlamig siyang bigla at kinilabutan. Gusto niyang maghalit ngunit dahil sa labis na pagkabigla ay para siyang nabato sa pwesto. Ang gusto na lamang niyang mangyari umalis at lumayo. Malayong malayo. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ng handle ng pinto upang lumabas. Ngunit agaran siyang napigilan ni Daniel sabay yakap. Bitawan mo ko! Aniyang nanghina sa bisig nito. Hindi ko kayang mawala ka sa akin ng tuluyan. Ikababaliw ko kapag nangyari yun dahil mahal na mahal kita, Kara. Sa narinig ay tumigil sa pagpupumiglas si Kara.
Ang yakap ni Daniel ay hindi mahigpit at ramdam niyang init na nagmumula sa katawan nito. Sa isang iglap ay naalala ni Kara ang mga sandaling naging masaya sila noon kahit sa maikling panahon lang. Ang yakap, haplos at ang halik nitong nalimutan na niyang pakiramdam ay biglang nagbalik. Mali ito, hindi dapat natin to ginagawa. Hinawakan ni Daniel ang magkabila nitong pisngi sa katinitigan ng mukha ng babaeng pinakamamahal. Walang mali dito, Kara. Hindi naging mali ang magmahal. Matapos ay unti-unting nilapit ang mukha kasabay ng pagpikit ng mga mata, ay pinagsaluhan nilang dalawa ang isang matamis na halik. Bolta-boltahing kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Kara. Matapos dumampi ang labi ni Daniel, ang halik nitong nagbibigay init sa malamig na gabi ay nanunuot at sumasakop sa kanyang sistema. Marahan hanggang sa unti-unting lumalim ang puntong wala na siyang ibang naisip, kundi ang halik nitong nakakalunod at nagbibigay ng kakaibang sensasyon na ngayon na lamang niya muling naramdaman. Ang kamay ni Daniel na nasa pisngi ay humahaplos na pababa sa leeg. Si Kara na tuluyan na nakalimot ay inalay ng lantad na leeg. Pigil ang sariling mapaungol hanggang sa maramdaman ng kamay nitong nagtatangkang alisin ang suot niyang damit. Sandali lang, Daniel. Saka lumayo. Si Daniel na nalalasing pa sa halik ay hinabol ang labi ngunit tuluyan ang hinarang ni Kara ang kamay. Tigil muna, Daniel. Huwag muna tayong magpadala sa emosyon. Kailangan pa nating magpunta sa ospital at baka naghihintay na sila. Tumagal ang titig ni Daniel, tila pinoproseso pa ng utak ang sinabi nito dahil isa lang talagang nasa isip niya. Ang muling ipagpatuloy ang nasimulan. Okay. Labag sa loob niyang sagot saka nagmaneho paalis sa lugar. Sa mga unang minuto ay tahimik lang silang dalawa hanggang sa naglakas loob si Daniel na abutin ang kamay ng asawa. Galit ka ba ha? Ani Kara habang nakatingin sa magkasalikop nilang kamay. Iniisip kung babawiin ba o hayaan na lamang. Naniloko kita at pinaniwalang hiwalay na tayo. Mula sa kamay umakyat ang tingin ni Kara sa mukha nito. Nabigla ako, oo, pero sa totoo lang ay hindi pa talaga nagsisink in sa akin lahat. Napatiimbagang naman si Daniel. Nagbago rin ang ekspresyon. Kung galit ka at gusto pa rin makipaghiwalay ay pipirmahan kong divorce papers. Ani ang labag sa loob ang sinasabi. Pero para kay Kara, kung anong nais nito ibibigay niya basta hayaan lang siyang manatili sa tabi nito. Hindi na mahalaga kung kasal sila o hiwalay na. Marahang binawi ni Kara ang kamay. Hindi maintindihan ng sarili kung bakit hindi gusto ng isip niyang maghiwalay, ay bigla namang sumasakit tong dibdib. Kaya muli silang natahimik at hindi na nag-usap pa hanggang sa makarating sa ospital. Sampal sa mukhang natanggap ni Ryan matapos ibigay yung nakapirmang divorce papers kay Nika. Hindi ako makakapayag na maghiwalay tayo, napangisi si Ryan. You don't have a choice here, my dear wife. Sarkasmo niyang saad. Gumaganti ka ba sa ginawa ko noon? Waste of time. Ang gusto ko lang itapusin ng kalokohang ito. Alam mong nagpakasal lang tayo dahil sa negosyo ng parehong pamilya. At ngayon, hihiwalayan mo na lang ako matapos ang lahat? Napabuntong hininga si Ryan. Kung makapagsalita kay parang may pinagsamahan tayo kahit wala naman. No, hindi ako makakapayag na mag-divorce tayo. Never. Saka magsimulang nagwala si Nika. Pinagahagis ang ilang dokumento habang si Ryan na komportableng nakaupo sa suave chair ay nanunood lang. Tapos ka na ba? At kinuha nakatagong litrato sa drawer sabay pakita. Ang galit ni Nika ay bigla na lamang naglaho matapos makitang pagtataksil niya kay Ryan. Makikipagmatigasan ka pa rin ba? Ani Ryan. Kapag hindi mo pinirmahan ang divorce papers ay asahan mong malalaman ito ng pamilya mo. Gustong magalit ni Nika, ngunit alam niyang walang maidudulot na maganda kung hahamunin niya to. Kaya kahit labag sa loob ay nagmakaawa siya, nilapitan si Ryan at lumuhod sa harap nito para lang maligtas mula sa galit ng ama. Please, huwag mo sasabihin kay Daddy. Okay, pipirmahan ko na. Aniya saka tumayo upang hanapin ang divorce papers na nagkalat sa sahig. Bago pa mahanap ang papel ay tumayo na si Ryan at lumabas ng study room. Iniwan sa loob si Nika, mas gusto niya lamang niya umalis at makapag-relax sa ibang lugar kaysa manatili sa bahay.
Iniisip na magstay sa club o hindi kaya sa Albo Hotel pero bigla niyang na-miss si Lorin. Gusto itong makita kaya sinadya niyang pastry shop para lang makita na may kasama tong ibang lalaki. Si Arnold Francisco. Pamilyar to sa kanya ngunit hindi niya lubos na kilala. At habang pinapanood ang mga to ay nasisiguro niyang may mamamagitan sa dalawa. Masakit man makitang may iba ng babaeng minamahal, hindi niya maiwasang mapangiti para kay Lorin dahil hangad niyang kaligayahan ito. Samantalang sa mga sandaling yon habang nakikipag-usap kay Arnold ay napansin ni Lorin ang isang magarang sasakyan na nakaparada sa labas. Hindi niya man nakikitang driver ay may kutob siyang kilala niya kung sino. Wait lang, may pupuntahan ako saglit. Paalam niya kay Arnold at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng shop dahil paalis ng magarang kotse. Mabuti na lamang at nahabol niya at nagawang katukin ng black tinted window. Ilang sandali pa'y bumaba ang bintana ng sasakyan at bumungad sa kanya si Ryan. Anong ginagawa mo dito? Umiwas ang tingin si Ryan sa katinapik-tapik ang hawak na manibela. Gusto lang kitang makita. Nakita ko may kasama ka. Saglit na lumingon si Lorin sa shop saka binalikan tingin sa dating nobyo. Busy ka ba? Pwede kang pumasok sa loob. Baka sanggulat sa mukha ni Ryan. Bakit? Napangiti naman si Lorin. Gusto ko lang makipag-usap, magkamustahan dahil ngayon na lamang tayo muling nagkita. Kaya pinarada ni Ryan ang kotse saka sumunod sa loob ng shop. Pinili nilang pumesto sa pinakadulong table. Matapos mag-serve ang inumin ay saglit na muna siyang natahimik hanggang sa napagpasihan ni Ryan na magsalita. Kamusta ka na? Hindi ka ba nahihirapan dito sa business niyo ni Kara? Humiling si Lorin. Nag-e-enjoy ako. Nung unay medyo nangangapa pero later on ay nagustuhan ko na rin. Ikaw, kamusta ka na? Sumimsim na muna ng inumin si Ryan bago sumagot. Ayos lang. Saka naisip niya ipagtapat ang estado ng relasyon nila ng asawa. Makikipag-divorce na ako kay Nika. Sa halip na tuwa'y lungkot ang makikita sa mukha ni Lorin. Hindi ko inaasahang maghihiwalay kayo ng ganito kaaga. Ang hiling ko pa naman ay maging masayang marriage life niyo. Kahit na ganun ang mga nangyari sa nakaraan. Naglaho ang tuwang nararamdaman ni Ryan sa sinabi nito. Sinasabi ko to sa'yo ngayon dahil gusto kong bumalik sa'yo. Mapait na napangiti si Lorin. Sorry, pero wala ka nang babalikan pa, Ryan. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Pero masaya ka ba? Kahit papaano, oo, kasi hindi naman talaga. Maiiwasan na makaramdam na parang may kulang. At sa totoo lang, paminsan-minsan naiisip kita. Yung happy memories nating magkasama. Then, bakit mo to sinasabi sa akin? Dahil ba sa kanya? Ani Ryan na tinutukoy si Arnold na nakaupo hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Wala siyang kinalaman dito. Sadyang itong buhay na gusto ko, Ryan. Payapa, walang kirot, sakit at lungkot. Gusto ko ng peaceful life at hindi ko nakikita sa'yo. Nakasama ka. Kaya nga gusto kong kausapin ka for closure. Palayain na natin ang isa't isa para pareho na tayo maging masaya. Napatiimbagang si Ryan. Gusto niyang umiyak pero nagpigil siya. Sa huli kahit masakit ay narespeto niyang kagustuhan ni Lorin. Bago tuluyang umalis, ibinitawan niyang mga salitang matagal na niyang hindi nasasabi. I love you and goodbye.